So, Carlos, kumusta si Aljur Abrenica at saka si Vin na magkapatid na nai-direct mo? Actually, nagulat ako dahil magaling pala talaga silang sumayaw. So, nagulat ako na ganun pala sila na ganun kagaling. Alam ko magaling silang kumanta pero sa pagsayaw magaling silang sumayaw. Professional naman sila. Sa pag-arte, kumusta naman? Kasi ginage ko kasi yung ano yung parang physique nila, one of the baga have a great physique, di ba? So in terms of sa character, pasok kasi sila dun sa in-envision kong character. Tapos baga hindi, inambit ko na lang sila and then matagal ka nawala, paano mo kilala mo sila? Oo naman. Mga tagang-Hilis. Nagkatrabaho kami ni Aljur sa kay Senator Bong na show, Indio. Tapos si Vin, syempre, kapatid niya, so nakikita ko siya every now and then. We play basketball together, parang gano'n. Yeah, so may connection pa rin naman. Parang tagal ko na wala, parang 5 years lang yun. Ang dami mo yung nangyayari sa 5 years. Mas bagay, yeah. So ba't ba kapatid ang pinili? May school lang. Parang mas may rapport na, mas madaling makatrabaho kasi meron na akong friendship with them eh. Tapos yung mga bago, kumbaga yan sila Nico Loco, ngayon ko na nakatrabaho, mga bago na yan eh. So, pero ano naman siya, magaling siya professional sa inyo, magaling siya umarte. Sa pagsayaw nga lang, kumbaga challenge, pero eventually, lumambot yung katawan. Paano na-conceptualize ang wild? Dati pa kasi ito, dancer ako diba, talaga before pa. So ano ko na talaga to, baby ko 8 before eh. So eto, nung nagkaroon ako ng chance na gumawa ng script, binuo ko to together with, some of my friends, back to collaboration of ideas. And then, nakita ko din yung, pagka pinattern din, hindi naman talaga gano'n na gano'n, pero Magic Mike, step up and then stamp the yard. So hindi na siya pa-sexy lang, talagang total performance siya na, dance, ano talaga movie. Kasi wala pang dance movie sa atin masyado, so yun ang gusto ko i-present sa tao. Sexy dance. Since meron, lalo yung magkapatid, so sila yung nagpakita ng sexy dance doon, yung magkapatid talaga. Tsaka si Christoph pagaling sa kayo eh. Direct, paano nyo nakuha si Arwin Santos? Oh yeah, that's a good question. So niligawan natin yan na sabi ko, kasi hindi ko nag-TikTok siya, nagaganon siya sa TikTok. Sabi ko, pwede to ah. Tapos kasi doon sa story, meron isang basketball player na naban sa PBA, or let's say professional basketball league, dahil sa game fixing. So nawalan siya ng career, tapos kinuha namin dun sa story na to join the group para baga from all walks of life, may form natin yung group na yun. So pumayag siya kasi gusto naman niya talagang kaparte. So kaya yung naman yun na medyo sexy or nag-tapos? Yeah. Maganda naman kasi katawan talaga yung athlete siya eh. So given maganda na talaga yung katawan, hindi na kailangan mag-diet o kasi yung condition siya eh. Carlos, nag-immersion ba kayo like para mas invite nila yung role, like pumunta pa kayo sa mga bars talaga? Hindi, pinapanood ko sa kanila yung mga movies na like Magic Mike, Step Up, and then kasi kami nag-compose ng all original soundtrack ko eh. So with the music here, ako yung nag-compose and then together with beat makers. So yung lahat ng ginamit natin music dito original. So mga 6 to. Yeah. So yung treatment ko here is like MTV style. So pag makikita niyo mamaya, siya, parang musical din in a way na pero more of dancing. Yeah. How long yung pre-production process? Tagal, siguro almost a year and a half bago namin na put into form or film yung idea na to. How about yung shoot na mismo? Meron ba kayo sa perimeter? Meron kami halos isang buwan lang, pero matagal yung post. Yung editing matagal talaga. So inabot kami 8 months sa editing up to the very last moment. Kailangan may mga minor adjustment kami ginawa. So yun, nag-focus kami sa post. Yun natapos na last. What took you so long? Kasi nasa States ako. Diba kasi nurse nga ako, so I have to be, I have to also be on top of my job, right? So, at the same time, kasi time management. So, habang nasa States ako, yung editing naman online na eh. So, kaya participation ko doon talaga hands-on din ako. Kaya ito ko while, tapos may kinausap kami mga distributor. So, I don't wanna name right now kasi I don't wanna preempt it.
But okay na kami. Just minor tweak na lang sa contract and then papalabas na natin. Hopefully, by August siguro. Earliest August. This year dito ba? Baka yun nga, August. No, year. Yeah, August. Pero babalik ka rin sa pag-arte pag may offer. Kapag may maganda, actually may mga mag-offer na kaya ng problem kasi hindi ako pwedeng tumagal. Gusto ko parang guest na lang. Kunwari, mga 1 week na lang tapos patayin na ako doon sa role. Kasi nga may work nga ako, may contract ako so it's hard for me to break out for a long time. We have so many kababayan sa ibang bansa. So do you get recognized? Oh, sometimes, yeah. Even some of my patients that, kasi I took care of a hospice patient, like also like home care. So, pag may Pilipino, so parang naano na, kasi ano ba ito? Parang hindi mo, Amerikano na eh. So, magkasasampas kasi ako eh. Tapos minsan pag nakikita nila yung mga old movies, sabi, una, ikaw yun eh. So, naka-recognize sila. And hindi ko na pwede itanggi. So, yeah, some of our kababayan sa mga. Baka pictures. Hindi na So, ilan ang tinatagal mo sa Pilipinas? Ano, for now, 3 weeks lang. Tapos balik na ako sa 10. Kaya ginawa na muna namin to just to jumpstart muna. And then from there, kailangan kung syempre, tulong nyo again. Yeah. Since nag-hospice ka din, di ba yun yung mga minsan may mga cancer patients? Yeah. Tama. So, meron bang yung parang tumatak talaga sa'yo? Kasi kahit naman sabi mong job mo yan, parang it still gets to you. Yeah. Especially if you have like because you frequently visit them and then you build a bond and relationship with the patient, especially kung yun malapit na nga. So minsan pagka alam mo, nakikita mo yung deathbed, death rattle, tawag namin doon eh. So wala kang magawa kundi just to tough enough na lang, parang gano'n lang. Between acting and directing, saan ka mas relax? Mas gusto ko yung directing. Mas passionate ako. I don't know, I just love storytelling. Kasi I have a gift like yung sa script, pag gumagawa ko ng script, parang napanood ko na lahat ng eksena. So, may taga-ano na ako, taga-sulat or taga-input ng mga yung nakapanood ko. So, parang gano'n na, nakapanood ko na siya sa vision ko sa imagination ko, masyadong malaking imagination. Ano yung last movie? So yung isang ginawa ko yung directorial ko is Piring. I won Best Screenplay for World Premiere Film Festival. That was like 2 years ago. I think like 7 years ago or 8 years ago. Bago nag-COVID and then I did Latay. It's like a hazing movie. Pero di pa namin napalabas ang bida doon si Paul Salas, Uy Villar, and Lance Serrano. So hopefully may palabas yun mga this year. And then yung role nyo nga, may ginawa din ako isang film na nag-best actor naman ako for Manhattan Film Festival. So papalabas din niya eventually. And then I have another one coming up. Baka we're gonna shoot the film this coming December sa Bangkok. Last Island naman, Last Island. So parang thriller siya eh. Thriller, murder, mystery. Yeah, I would direct it. And I wrote the story too as well. Sino dream mong i-direct? Ha? Dream mo na i-direct? Wala, patay na eh, si Nora eh. Oh. Si Nora tsaka si Ronaldo. How do you say his name? Ronaldo or Ronaldo Valdez. You know, idol ko talaga. Nagkaroon ng chance na makakatrabaho siya. Sa Maalaala. Okay. Before. Ano masasabi mong best quality niya bukod sa mata niya? Mata niya. Yung intensity talaga, pati yung yung deliberation niya ng dialogue niya, especially if may detail. Ibang-iba eh. You can see the difference. Kaya kasi pag-deliberate ng may shifting. Kaya iba eh. Pero siyempre, Vinfast, the best one. How about the young couple of artists? Wala na akong masyadong once eh. Parang sino pa magagaling na? Paano? Siguro I'm gonna start watching TVs or movies again. So for me to know. Kaya ka mag-decide to have a full-time movie company? So, because right now my wife is pregnant and she's 6 months pregnant. And then ang decision ko is after 4 years balik kami dito. So we're gonna stay here for like maybe 8 years before kami going back to the States kasi gusto ko i-raise here yung bata para iba kasi dito may mga values na sa Amerika parang wala nang salbahin. Gusto ko dito yung Filipino style pa rin para may respect pa rin, may ko, diba? Sa mga matatanda. So babalik ako after mga 3 or 4 years. So dito muna ako for a while.
mag-business muna kami. Ilan na anak mo ngayon? Ngayon pa lang, siya pa lang, first time. Hmm. So, first baby ko pa kaya excited din. Ayun. As far as I know. Why Wala pa namang umamin. Why watch why? Yes, because it's one of a kind. It's really it's a well put together like dance choreography, and also like what I said, all original music, which talagang pinaghirapan namin, and also it's a mixture of comedy, and at the same time kaya makikita natin bakit sa katawan nila kasi talagang pinaghirapan nila. Actually si Vin na hospital yun dahil sobrang diet and over fatigue sa pag-shoot namin. Na-hospital siya. He demanded. Ha? He demanded more of that sa katawan niya. Oo, dapat lahat eh. Kaya dapat lahat sila physically fit kasi mahirap din sa kayo eh. Pati yung choreography. So, yun ang mga one of our challenges sa film na yun yan, requires that to be dedicated in terms of dieting. So,